Alam niyo po mga kapartner, itong pagtaas ng pagbagsak ng piso kontra dolyar ay historic din pala ho ito. Mm. Noong panahon ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos na si Ferdinand Marcos Sr., mga around mga 1980s, di ba? Ay ang piso that time, ang palitan lang naman yun, I think 3 pesos to 3 pesos to $1. Noong dumating itong si Ferdinand Marcos Sr., yung 3 piso ay nagiging 20 pesos na. 20 pesos palitan ng piso kontra dolyar. Naitala sa kasaysayan ng ating bansa nung pagpasok ng Marcos Sr. dahil sa martial law, dahil po sa pangungutang ni Bongbong Marcos, kaliwat kanan ko, Bongbong Marcos, ni Macoy Sr., yung senior, ay bumagsak talaga ang piso, no? O yung palitan ng piso kontra dolyar lalong tumataas. Naulit muli ngayon sa ating bansa, Marcos uli. Itong junior naman. Mantakin mo ha, umabot ng 60, I think umabot nga po ng 60.40 eh. Pero yung nakikita natin 60.10. 16.10 or 16.40, napakahina na po ng piso mga partner sa mga panahong ito. Ito ay sinyalis na pabagsak, hindi lang pabagsak, talagang bagsak na ho ang ekonomiya ng ating bansa. Kapag wala pong gagawin ang administrasyong ito na pagdating sa crisis sa ating ekonomiya, alam niyo po ba kung sino ang maapektuhan dito? Lahat tayong siguro mga middle class na mga Pilipino ngayon ay umaaray na. Siguro yung mga mayayaman, hindi pa apektado. Pero tayo, mga middle class, mga mahihirap, nararanasan na po natin yung pagtaas po ng mga bilihin kasi magiging domino effect po ito eh. Tandaan ninyo, ngayon tumaas ang bumagsak ang palitan ng piso kontra dolyar, mas mataas na ang dolyar ngayon kumpara sa piso, lalo pong magmahal ang presyo ng langis dahil nga ang pinambili natin sa langis ay dolyares. So, yung piso, maliit na halaga kumpara sa dolyar. Kaya baka aabot pa ang presyo ng langis, baka 200 per liter, partner, pag hindi ito maagapan sa mga susunod na mga araw, partner. Alam mo partner, talagang no, yung tumaas lang, pag tumaas lang yung presyo ng pag bumaba pala yung piso kontra dolyar, kahit po hindi tumataas yung binibili natin, tataas po yan automatic para po sa kapakanan po ng ating mga kababayan para mas madali pong unawain. Halimbawa po, may binibili po tayo sa ibang bansa na nagkakahalaga ng $1 million. So nung dating palitan, 58 pesos per dollar, yung $1 million na binibili natin, 58 million po ang halaga nun. Pero kung bigla pong tumaas, naging $60 na po per peso. Halimbawa po, hindi po nagtaas ng presyo yung binibila natin. 1 million pa rin po yung halaga. Pero ang babayad na po natin sa kanila, naging 60 million na, partner. Nadagdagan ng 2 million kahit hindi nagdadagdag yung presyo nung binibila natin. Ganyan po ka-importante, kalakas yung impact. Kasi partner, marami nagsasabi, di masisiyahan yung mga OFW dahil dolyar ang kita nila. Malaki na ang palitan. Pero ang katotohanan po, yung mga pinadadala po nila, karamihan po sa OFW natin, nagpapadala po ng mga kinikita nila dito po sa Pilipinas, tataas po ang mga presyo ng bilihin. Sa dolyar pa lang yan, ha? Ngayon, may twin problem tayo. Mataas na presyo ng dolyar, mataas pa po ang presyo ng bilihin dahil naman dito sa pagtaas naman ng presyo ng langis. At inaasahan po natin na tataas pa rin ang presyo ng abono, partner, dahil nga dyan sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Okay, partner. Kaya ang kinakailangan po dito ay talagang tumugon ang ating pong gobyerno, no? Kaya lang ang naririnig natin sa gobyerno, partner, same pa rin. Ang solusyon ng lahat ng ating gobyerno, ang usual na naririnig natin, nagmo-monitor kami. Babantayan namin
pag-aaralan. Partner, itong mga salitang ganito, masarap pakinggan, minomonitor, pero actually, walang ibang ibig sabihin yan. Partner, meron ka pa? Yeah, partner, dagdag lang ako, tama yung sabi mo, partner, ano? Kasi yung dito sa baba, sinabi na pag-aaralan pa, ano, at minomonitor pa, pag-aaralan pa, na suspindihin ang excise tax. Pero para sa akin, action ho ang hinihingi po ng taong bayan. To make the story short, partner, ano, ang papasan po ng kahirapang ito, itong tayo ho, yung mga sambayan ng Pilipino. Saan nagmula ito? Nagmula po ito sa hindi kahandaan po at walang kahandaan ang gobyernong ito. Dapat ang gobyerno, partner, kumbaga sa talagang handang-handa ka, di ba? Correct. Well-equipped pa. Kumbaga sa gera, hindi ka pupunta sa gera na kulang-kulang ang dala mo, na wala kang mga arsenal, wala kang bala, di ba? Ang presidente ho, pag nagpresidente ka, yung plataforma de gobyerno mo, mula umpisa hanggang sa dulo, kasi paikot-ikot na lang ho tayo eh. Ang Pilipinas po, alam na po natin ang sakit. Kahit sino ho ang maging presidente, tanungin mo anong problema ng Pilipinas. Number 1 po, ekonomiya. Di ba? Pangalawa, ano problema ho sa mga LGU at sa dito ho? Pangalawa ho, mga kabayan, yung mga flood control. Di ba? Pangatlo, yung mga pinakapangunahin na pangailangan ng sambayan ng Pilipino, pagkain. Kailangan unahin mo muna yung ibaba yan. Problema, partner, wala talagang matinong direksyon. Ikaw ba, partner, at kay dalawa ni Partner Bisdak, tanungin ko kayo. Halimbawa, si Partner Bisdak, wala akong plano, ha? Ikaw, iba-blindfold kita. Tapos, iba-blindfold ko rin si Partner Bisdak. Tapos ako, blindfold ako. Tatawid tayo doon sa kalsada, papayag kayo? Pare-pareho tayong blindfolded. Oo, tatawid tayo sa highway, papayag kayo? Hindi tayo papayag. Ganyan po ang Administrasyong Marcos. Blindfolded po sila, nangangapa po sila. Kaya po ngayon, itatawid po tayo na ang kapupuntahan, disgrasya. Correct. Aksidente lang. At wala ho talagang planong matino ang gobyernong ito. Kasi kung may matinong plano ito, na paghahandaan niya itong mga bagay na ganito. Partner Bisdak? Tama ka dyan mga kapartner, no? Kasi nga, ito ay nakakalungkot at delikado po sa ating bansa dahil yung paghina ng piso kontra dolyar, mababawasan yung purchasing power nating mga Pilipino. At hindi po natin may pagkakaila na ang ating mga produkto sa ating bansa, I think mga 60 to 70% ay puro mga imported po yan. Nag-aangkat po tayo ng mga produkto sa ibang bansa. Kagaya kahit na bigas, nag-aangkat tayo ng bigas, asukal, nag-aangkat tayo ng asukal. So itong mga produktong ito ay maapektuhan talaga at tataas ang presyo dahil nga yung palitan ng piso kontra dolyar ay talagang tumaas na ngayon. So ang mga bilihin magsitaasan, pati nga sibuyas, nag-aangkat pa tayo sa ibang bansa. No, puro mga imported products. At wala po naman tayo nga sariling mga produksyon sa ating bansa. Ito na po yung nakakatakot dahil first time natin nangyayari na yung piso ay talagang tumuntong na sa 60 pesos. Ang panahon ni former President Duterte hanggang ano lang tayo, 54, swerte siguro kung maka 55, I think naglalaro sa 52, ganun. Pero ito, panahon ni Bongbong Marcos, walang pandemya, ito na ho yung napaka-challenging na panahon sa ating mga Pilipino kasi nga ho, pag ganito na po, magmahalan na mga bilihin, talagang magtitipid tayong lahat. Ang problema nga lang po, tayong mga Pilipino, iniisip natin yung pagtitipid. Yung mga nasa administrasyon ngayon, kagaya po ni Madam Lisa Marcos, hindi po nila kilala yung salitang pagtitipid. Mantakin mo bagsak na nga ang ating ekonomiya pero nakuha pa nilang magparty-party partner. Kamakailan, kasama yung mga ambasador ng mga babae sa iba't ibang bansa, kumain na naman sa mamamahaling restaurant diyan sa Makati. Diba? Tingnan mo yung tingnan mo ngayon yung direksyon ng gobyernong Marcos. Galing sa bibig nila kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya kagahapon uli na kailangan daw magtipid muli tayo dahil nga crisis sa ekonomiya ngayon sa buong mundo. Pero yung asawa niya, hindi niya masaway-saway. Bagsak na nga yung piso kontra dolyar. Ayan, naglamyerda na naman, gumagastos na naman mga partner.